Ayun, sinubukan ko din itong gawin nating empanada. Ang sarap din ha, kaya ito yung video natin ngayon, kaya umpisahan na natin. So dito sa ating empanada crust, gagamit lang ako dito ng all-purpose flour. Pwede naman gagamit dito ng first class flour. At ito lang yung mga kailangan natin, asukal, asin at tubig. Mga ito lang yung mga ingredients natin. Tinunaw ko lang yung asin at asukal at basain ko na yung harina. At pagkatapos ay maglagay ako ng margarine. At kung gusto mo naman na yung puting puti yung crust dough mo, ay gagamit ka ng shortening. And then, masahin lang natin yan ng mabuti. At dito sa ating misa, ay masahin ko lang ito ng mano-mano ng mga 5 to 7 minutes. Mga ay hindi naman natin dito kailangan na makinis talaga na dough. Masahin lang natin ito ng sandali na yung mag-will combine lang yung mga ingredients natin dito sa ating harina na hindi na siya mapupunit. Ito sa loob ng 7 minutes ay okay na yung ating crust. At diretso ko na ito putulin sa 30 grams lang. Pagkatapos ko yung putulin, ay figurahin ko muna yan. At pagkatapos ay i-rest ko muna yan bago natin lagyan ng palaman. So habang nirest natin yung ating crust dough, ay magluto muna tayo ng ating palaman. So dito sa ating mixing bowl, kailangan natin ng puti na asukal, asin, vanilla extract at cornstarch. Lagyan ng evaporated milk at tubig. Yung mga sukat ng ating mga ingredients ay nasa video screen lang natin. Haluin ng mabuti para matunaw yung cornstarch at itabi lang muna. So dito naman sa ating kawali ay ilagay natin dito yung sabaw ng ating fruit cocktail at lagyan din ng tubig at pakuluan lang muna. At pag ito'y kumulo na, ay ilagay na natin yung tinunaw natin na cornstarch at hintayin natin ito'y kumulo ulit at ito'y lumapot habang patuloy natin itong hinahalo. Diretso lang talaga sa paghalo, huwag lang natin tigilan para hindi din masunog yung ilalim at yung apoy ng ating kalan dito ay nasa katamtaman lang. At pag ganito na kalapot ay ilagay na natin yung 1 in 1/2 cups natin na fruit cocktail. At haluin lang natin para mag-well mix yung ating fruit cocktail dito sa ating mixture at nang kuminis din yung ating mixture and then okay na ho yan. At yung palaman ng ating empanada ngayon ay dagdagan natin ito ng grated cheese. At pagkalipas ng mga 20 minutes ay malambot na yung ating crust dough. Pwede na natin itong laparin. At kahit na medyo mainit pa yung ating palaman ay pwede na natin ilagay dito. At tansyahin lang natin yung pagpalapad natin ng ating crust para hindi din masyadong manipis yung ating crust dough. Ay sa pagpalapad natin ay tansyahin lang natin yung mga isang kutsara natin na palaman at saka lagyan natin ng grated cheese and then itupi lang natin yan. At ganito lang ako magforma ng ating empanada. At depende na ho yan sa inyo ha kung anong gusto ninyo na ipalaman dito sa ating mga empanada crust dough. Basta ito yung ingredients natin sa ating empanada crust. At sa pagtupi natin dito ay idiin lang talaga natin para dikit na dikit para hindi din bumubukaka yung ating crust pag ito'y ating niloto. At madali lang naman itong lutuin sa mainit lang na mantika at katamtamang apoy lang ng ating kalan. At baliktarin lang natin hanggang sa ito'y mag-golden brown. At yung iba dito ay lulutuin natin sa ating oven kung ayaw nyo naman na mamantikain. Kung ayaw nyong lutuin sa mantika, ito ay lutuin natin sa ating oven. Pwede talaga itong i-bake pero bago yan ay butas-butasan muna natin ito gamit yung tinidor at banyahan ko lang ito ng evaporated milk. Pero kung i-bake natin ay medyo matagal ito mag-golden brown yung ibabaw. Medyo matagal yung ating time baking dito. At pagkaahon ko dito sa ating oven na habang ito'y mainit pa, ay binanyahan ko ng margarine at nang sa ganun ay medyo makintab din. At niluto ko ito sa 190 degrees Celsius sa loob po ng 30 minutes. At katamtama lang talaga yung tamis nito. At abay akalain nyo na ito'y mabinta din kasi ang sarap nga.